Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong nangyari po nga press conference po sa House of Representatives na kung saan itong mga ito ay natanong, itong mga mababatas ay natanong tungkol sa nangyaring hearing niya sa Senado, itong hearing ni Bato de la Rosa. At nangyari, pinagtawanan lang nila itong si Bato de la Rosa dahil dun sa mga sa mga naging mga desisyon, maging dun sa proceedings mga kababayan. Parang nangyari, parang circus na hindi na maayos. Ito, pakinggan natin yung mga sinabi ng ating mga mambabatas dyan po sa mababang kapulungan. And another question lang po, kanina may mga natanong na about sa mga hearing dito sa Kamara. Pero tungkol naman po sa isang hearing sa Senate, kasi sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin yung ika-4 na hearing ni Senator Bato de la Rosa about dito pa rin sa issue ng umano'y PIDEA leaks. Sa inyo pong palagay, kasi may mga nasabi na natatanong na rin to sa mga press con at nasasabi nga din na sa Senate mismo na walang ebidensya. Even si Senator Lacson nagsalita na rin na itong maituturing na itong scrap of paper lang. Sa tingin niyo po ba masyado na itong napapatagal itong hearing na ito? At ano pong masasabi niyo na ngayon nga ika-4 na yung hearing nito about sa PIDEA leaks? Una-una po, nung tinanong po si Senator Bato de la Rosa kung ano ang purpose ng hearing, ang sabi po niya, ang hearing daw pong to ay sinasagawa para malaman kung sino yung nag-leak. So ang ibig pong sabihin, ang pinag-uusapan po dito ay yung dokumento. So dapat, sa ganito pong klaseng usapin, dapat tinitignan po muna natin yung authenticity ng dokumento. So ngayon, sinasabi po ni Senator de la Rosa na sa kanyang paniniwala, ito daw ay authentic dahil daw sa butas ng puncher na nandoon daw po. Kahit sa ang batas po, hindi po ito ang basihan ng pag-authenticate ng isang dokumento. Ang pag-authenticate po ng isang dokumento ay ginagawa lamang po ng mga tao na may repository o ibig sabihin may hawak o pangangalaga ng nasabing dokumento at yung po yung ahensya po ay ang PIDEA. Maliwanag po na ito po ay tinanggi na ng PIDEA na ito pong dokumento ay hindi nila pag-aari. Kaya ang tanong po, ano pa po ba yung pinag-uusapan nila dun? So ito pong hearing na to, maliwanag po, ay hindi na po in aid of legislation, kung hindi in aid of election. At ang tanging layunin lamang ay sirain at yurakan ang pangalan po ng ating Pangulo. Kaya sa akin pong paniniwala, ito po ay pagsasayang lamang ng pera ng taong bayan at oras ng Senado. In addition, ito na yung pang-apat yata na hearing ni Senator Bato de la Rosa. At kung walang napatunayan dito sa hearing na ito, sana ako nakikiusap kay Senator Bato, we call on him to make a public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos dahil talagang ang dahilan lamang ng komite na hearing ng committee na ito is para ipahiya ang ating Pangulo. So nananawagan ako, nakikiusap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya, sana humingi sila ng tawad sa ating Pangulo dahil talagang dinadrag nila yung pangalan, yung malinis na pangalan ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa mga usapin na wala naman talaga siyang kinalaman na dito. So yun po ang panawagan ko, isang public apology galing siguro kay Senator De La Rosa.
kung tingnan natin, ano bang na-establish nila, no? That there is a document na supposedly authenticated daw because of the puncher holes ba yung tawag doon, di ba? But unidentified yung taong nag-testify, unidentified yung informant, and it's coming from a source that has been questioned already, no? So why would you need 4 hearings for that, di ba? After that, parang sige, nasabi niya na ano yung nasa papel na yun. It has been denied by PDEA that it exists. There was no investigation conducted by the agency concerned. That should be it, no? Pero what's at threat here, what's being threatened right now is not just the integrity of the president, but also the integrity of the Senate as a body, di ba? Kasi they keep on holding investigations like that na even though may warnings na rin galing sa mga kasama nila na dapat dahan-dahan lang sa investigation na yon, lalo na because of the information that's been coming out. And again, binabalik ko na minsan tinatawag na nga circus yun, di ba? Circus na yung investigation. And again, I said this before, sabi ko, if you hold the circus, you'll naturally bring in the clowns. Yan lang po. Thank you, sir. Thank you, Mela. Okay, so yan mga kababayan. Ito matindi. Nananawagan itong ating mga mababatas dyan po sa House of Representatives dito kay Bato de la Rosa. Unang-una, itigil na yung hearing. Dahil nga wala naman talagang patutunguhan eh. Si Morales na-contempt na dahil ubod ng sinungaling. Ang dami na dadamay. Yung isa na nasa ospital na stroke dahil dito sa katarantaduhan na itong mga ito. Si Jingo Estrada, pati si Senator Chis Escudero, natatawa na lang dito kay Bato. Sabi ng isang mambabatas dito, hindi naman malalaman ang authenticity ng isang papel, isang dokumento, dahil lang dun sa puncher. At ito yung matindi. Sabi ng ating mambabatas, ito si Bato de la Rosa ay humingi ng patawad kay Presidente Marcos. Dahil sinisira niya pangalan ng Presidente Marcos, hindi lamang pangalan ng Presidente Marcos, kundi pati ito si First Lady. Lalong-lalo na itong sinungaling na si Morales. Na talagang pinagpipilitan, ipatawag mo si si Lam. Ipatawag mo si Kulam. Sabi pa ni Bato, Kulam daw eh. Talagang nagkakais itong dalawang kalbo na to eh. So halatang halata na yun ang purpose nila. Kaya alam nyo sa totoo lang, wala namang na-establish eh. Wala namang napatunayan. Napatunayan lang dyan na ubod ng sinungaling neto ni Morales. Kaya lang napatunayan dyan. At lumalabas na tuloy na totoo, yun lang ang purpose nila. Sirain si Marcos, sirain si First Lady. Kaya sabi ng mambabatas, dapat itong si Bato de la Rosa ay humingi ng tawad. Dapat humingi ka ng tawad kay Presidente Marcos, public apology. Kasi nadrag lang pangalan ni Presidente Marcos eh. Kahit kay Maricel Soriano, dapat humingi kayo ng sorry. Lahat ng mga pangalan na isinama nyo dyan lahat ng mga pinatawag nyo dyan kagaya ni Ochoa. Pero si Ochoa, dami dapat gagawin. Siguro nasa bahay siya, hindi ko alam kung ano negosyo niya, pero patawag mo doon, sinagot niya, dinenay niya lang yung akusasyon ni Morales. Parang tanga lang eh. Di ba nagsayang lang ng oras? Sabi, nagsayang lang ng oras, nagsayang lang ng pera ng taong bayan. Pero si Bicoy eh. Sarap ng kain kanina eh, nakita niyo. Sarap ng kain ni Bicoy eh. Pero may kokontempt mo si Bicoy, saka si Morales. Libre pagkain pa yan. Libre chicha. Si Morales din. Gastos ng taong bayan yan eh, di ba? Dapat yung mga sinungaling, hindi niya pinapakain eh. Natatawa kay Bicoy, grabe. Kinintabi yung attorney sa tabi niya, siya, ngasab-ngasab. Sarap na sarap doon sa pagkain. Ano kayang kinakain nila sa Senado? Buto pa sila. Libre pagkain nila doon. Pera ng taong bayan yung ginagastos nyo dyan. Yung kuryente, yung tubig, mineral water. Tapos maririnig lang namin, nagsisinungaling yung resource person nyo. Di ba? Sayang lang talaga, kaya sabi ni Gadon, dapat ibalik ni Bato de la Rosa yung nagastos dyan. Totoo yun, dapat ibalik ni Bato. Balik mo yung nagastos, magkano na ba nagastos siya? Ilang milyon na ba nagastos yan sa hearing mo na yan? Na wala namang kwenta, nadadarag lang yung mga pangalan, na kawawa naman.
lalong-lalo na presidente ng Pilipinas at yung First Lady. Dinadamay nyo dyan sa katarantaduhan nyo dyan. Oh, ngayon dito, yun ang hiling ng ating mga mambabatas kay Bato de la Rosa. Pagkatapos ng hearing nyo dyan na wala namang kahinatnan, ang gawin mo, ikaw ay humingi ng public apology kay Presidente Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil nga, wala nasira lang yung pangalan nila Yan sa peke na dokumento na pati yung informasyon, hindi lang mismo yung dokumento Yung informasyon na nakasulat sa dokumento na hindi naman napatunayan. Bakit hindi napatunayan? Wala nga yung wala yung informant Nasaan ba yung informant? Na hindi nyo nga malabas yung informant So hearsay, double hearsay, triple hearsay, quadruple hearsay. Walang yan po ang hearing na pinakapalpak sa totoo lang Lahat ng pinag-usapan yan, hearsay. Bili mo, ang daming nakaapat na hearing ka pa, Mr. Bato de la Rosa, tapos wala ka man lang napatunayan. Hindi palpak ka. Ngayon, humingi ka raw ng sorry kay Presidente Bongbong Marcos. Humingi ka din ng sorry kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ikaw kaya, pangalan mo madrag sa walang kakwenta-kwentang usapan, ano ka masasabi mo? Baka galit na galit ka. Hindi, di ba? Madrag yung pangalan mo. Na wala ka namang kinalaman, bigla madrag pangalan mo dahil sa kwento lang ng nag-iimbento. Ano maramdaman mo? Siyempre, magagalit ka. Dapat ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon nila. Ano nangyari? Nakaapat na araw ka na, take for action. Wala pa rin nangyayari. Kaya pinagtatawanan ka na lang Mr. Bato de la Rosa pinagre-resign ka ni Gadon, yung mga mambabatas, pinagtatawanan ka lang. Tapos ito ang pinakahuli latest, panawagan nila, mag-sorry ka kay Presidente Marcos. Mag-sorry ka, sabi mo na pasensya na, ito si President. Buti pa kay kay Bicoy, nag-sorry ka Walang nga ito mga to. Sabi ni Bicoy, Mr. Chairman, sorry po kung meron ako nasabing hindi maganda. Sabi naman ni Bato, sorry din Bicoy Sorry din Bicoy kasi na-side kita for contempt. Ikaw kasi Bicoy. Alam ko taga Davao ka Bicoy pero sorry talaga. Anak ng toko yan. Kinontempt mo na nga tapos ngayon sa bandang huli magsusorihan kayo. Anak ng toko naman itong mga to. Para mga bata Kaya sabi ko sa inyo, circus na Yung mga nandyan, mga clowns, alam mo yung mga clowns. Mas maganda pa siguro, mas may entertain kami kung nagtumbling-tumbling kayo dyan No, mas natuwa pa siguro kami kaysa sa pinaggagawa ninyo. Kung nakita namin nagtumbling-tumbling si Morales, umikot-ikot, tapos nagutugan kayong dalawa ni Bato, para sa mga kayong kalbo. Siguro baka natuwa pa kami mas lalo kaysa dyan sa ginawa niyo dyan na biray mo kinontem, tapos pagdating sa huli magsusorryhan kayo. Sorry Kulang na lang kanina magyakapan Kulang na lang talaga magyakapan Walang talaga to. Ay mga kababayan, comedy na po itong nangyari sa ating Senado. Buti pa dito sa House of Representatives. Kahit paano naman, may pinatutunguhan yung kanilang ginagawa dyan. Pero mas magagaling pa itong mga mambabatas natin niya sa mababang kapulungan. Kesa dito kay Bato de la Rosa. Nako, mga kababayan, si Bato de la Rosa tatabuli nga senador ngayong 2025. Kaya kung kayo mga kababayan ay nagising na sa katotohanan, ekis nyo na po. Yan mga kababayan, ekis nyo na. Sayang po ang pera. Sayang po ang pinapasweldo natin. Sayang po ang buwis ng taong bayan kung dyan lang mapupunta. Dyan sa Kengkoy, dyan sa Senado. Abangan natin kung ano mangyari Hintayin pa natin, pagbigyan pa natin meron pang circus, may huling-huling circus. Kakausapin niya rin si Kumar.
At titingnan raw kung may imbitahan niya si Kulam. Diyan sa huling hearing. So, abangan din natin kung mag-sorry. Alam mo, sa totoo lang, dapat mag-sorry ka talaga. Mag-sorry ka, bato. Ang dami mga dinamay na tao. Dapat mag-sorry nga kay Kumar. Tingnan mo si Kumar, na-stroke. Dahil sa katarantaduhan ninyo ni Morales. At eto, mag-public apology ka kay Presidente Marcos. Pero Presidente, pinakamataas sa posisyon. Na mas marami pang ginagawa kaysa sa'yo. Tapos target nyo, siraan si Marcos. Target nyo, siraan si First Lady. Ang dami nga ginagawa, nagtatrabaho sila. Kayo, ang ginagawa nyo dyan, nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan dyan eh. Maya naman kayo sa mga balat nyo. Alright, so yun lang mga kababayan. Congratulations, syempre. Dito muna sa ating mga mambabatas dito, ha? Mas magagaling pa ito kaysa sa mga senador natin ngayon eh. Yung ilan sa mga senador natin ngayon talagang pang inidoro na. Ilagay natin sa inidoro, mga kababayan. Si Bongo pumunta ron, saglit lang. Nakiinom lang ata ng tubig si Baturon eh. Tapos si Robby Padilla hindi na rin nagpapakita. Hindi natin alam kung saan nagpunta, hindi ka alam kung may hearing. Wala na, hindi nagpapakita, hindi nagsasalita kasi alam niya, palpak. Mas lalo na siyang masisira, kakadada niya eh, dahil sablay lahat eh. Kaya bihira na natin makita. Well anyway, yun lang mga kababayan. Abangan natin kung magsusorry nga itong si Bato de la Rosa. Kasi dapat lang naman na humingi siya ng public apology kay Marcos, kay Presidente Marcos, at dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. So yun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang. Dito po sa Batang Maynila Toys, sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.